What's up guys? Welcome to IETB, iOS News and Update. So guys, itong video na to ay sana panoorin nyo maigi. Huwag kayong mag-i-skip. And sana i-share nyo din para mapanood din ng ibang iOS users. Guys, napakahalagang mapanood nyo itong video na to ng buo. Dahil pinaliwanag ko dito yung security flaws and yung security fix na ginawa ni Apple. So sana guys, na huwag kayo talaga mag-skip and panoorin nyo maigi. Marami kayong matututunan dito. So hindi ko na patatagalin pa. Let's go! So ito guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung security flaws sa iOS 17.3 below. So ibig sabihin nito, yung mga iOS na mas mababa sa 17.3, yung merong security flaws. So ipapaliwanag ko sa inyo guys, yung security flaws sa mga lower version ng iOS. So bali guys, itong device na nasa kanan ay iPhone 12 Pro Max na naka-iOS 17.3 Beta 1. Ayan. So ngayon kasi guys, beta pa lang ang meron sa 17.3, wala pa yung official release. So ayan siya guys. And then ito namang nasa kaliwa ay iPhone 12 na naka-iOS 17.2.1. So ito, papakita ko rin sa inyo. So ayan siya. So ano ba yung security flaws na sinasabi ko sa inyo? Ganito kasi yung guys, ipapaliwanag ko muna sa inyo. Halimbawa guys, ay ninakaw ko itong cellphone na to. Or napulot ko lang. Pero sa makatotohanan guys, halimbawa talaga, ninakaw ko to. Tapos, alam ko yung passcode niya. Halimbawa, nakita ko yung tao na in-enter niya yung passcode niya, and then nalaman ko yung passcode niya, tapos kinuha ko yung device niya. So, anong magagawa ko sa device niya kapag nalaman ko yung passcode niya? So, ang pwede kong gawin ay palitan yung passcode, tanggalin yung Face ID niya, ilagay ko yung Face ID ko, at ang pinakamalala guys, pwede kong palitan yung iCloud password niya, tapos i-log out ko. Yan yung mga pwede kong gawin kapag nalaman ko yung passcode niya. So ito guys halimbawa, ninakaw ko talaga tong phone na to. Pagkatapos, alam ko yung passcode. So ganito yung gagawin ko. So punta tayo sa Face ID and passcode, and then enter natin yung passcode. So ito guys, so pag nag-enter tayo ng passcode, ito yung mga access natin. Ang masama pa dito guys, kung meron siyang bank account or banking app or kahit anong application na naglalaman ng pera, tapos nagre-require ng Face ID, pwede ko ring ma-access yun guys. Pwede rin akong makapag-transfer ng pera gamit Face ID. Kasi alam ko na yung passcode niya. Pwede na akong maglagay ng Face ID ko dito. So, pwede ko nang ma-access yung mga application niya na nagre-require ng Face ID. So, bakit ba naging security flaws ito? Kasi ganito yan guys. If ever na i-reset natin yung Face ID or ito-turn off natin yung passcode, ay manghihingi siya ng passcode. So, ang mangyayari niyan, once na i-enter ko yung passcode, pwede ko nang palitan or i-turn off yung passcode ng device na to. Ayan, pwede ring change passcode, pwede ring reset Face ID, tanggalin ko yung Face ID na may-ari, and then boom, akin na to. Kasi alam ko yung passcode eh. 'Di ba? And ang pinakamalala guys, yung tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung sa iCloud. So, paano ba tayo makakapunta sa settings ng iCloud? So, dito lang sa settings, and then click lang natin yung name natin dito. And then dito guys, kapag nasa iCloud settings na tayo, click lang natin yung sign in and security. So dito guys, sa sign in and security, ayan yung change password. So kapag pinalitan ko yan, or pag kinlik ko yung change password, ayan. Pwede kong i-enter yung passcode, tapos boom. Papalitan ko na yung password ng iCloud niya, and then pwede ko nang ma-log out, pwede ko nang i-log in yung iCloud ko, and then sa akin na tong device na to. Ganun lang kasimple, kaya siya naging security flaws. Or pwede rin nating sabihin na weak security yung old-fashioned iOS.
Ayan yung isa sa pwede nating sabihin na weak security siya. So, dito sa iOS 17.3, ayan yung inayos. Yung weak security na yan. So, dito, same lang din. Punta tayo sa Face ID and passcode. So, bali dito guys, meron silang binago. Ang binago nila dito guys, or dinagdag nila, is yung stolen device protection. So, ipapakita ko sa inyo yan. So, dito, pagbaba, ayan, makikita nyo na agad na yung stolen device protection ay naka-on. And then dito naman, ayan, wala pang stolen device protection. So talagang hindi safe kasi nga, once na alam lang nila yung passcode mo, pwede na nilang gamitin sa pagpalit ng iCloud password mo or sa device passcode mo mismo. So dito guys, sa iOS 17.3, paano ba gumagana yung stolen device protection? So, ganito lang. So, dito sa iOS 17.2.1, kapag pinindot natin yung turn off passcode, so, ayan, manghihingi ng passcode. So, pwede mo lang tanggalin or palitan yung passcode. So, dito guys, sa iOS 17.3, once na pinindot ko yung turn off passcode, ayan, manghihingi siya ng Face ID. Instead na passcode ang hihingin niya, Face ID ang hihingin niya. So, isa to sa naging protection ng iPhone. Kasi guys, hindi mo na pwedeng i-turn off yung passcode, hindi mo na rin pwedeng palitan yung passcode, at hindi ka na rin pwedeng maglagay ng Face ID mo dito sa iOS 17.3. So, ito guys, tignan nyo. Pipindutin din natin yung Reset Face ID. So, ayun guys, hindi na talaga pwedeng ma-reset yung Face ID. So, ganun lang din guys, nagwo-work yung sa iCloud. Hindi mo na rin pwedeng palitan yung iCloud kasi meron siyang device protection. So, kakailanganin na talaga yung Face ID. So, if ever na nanakaw yung phone nyo, tapos may nakakaalam ng passcode nyo, hindi na nila pwedeng i-off yung iCloud nyo at hindi na nila pwedeng ma-access yung mga bank accounts nyo dahil hindi na sila makakapaglagay ng panibagong Face ID. At hindi na rin nila mata-turn off yung iCloud, hindi na nila mapapalitan yung device passcode. Ayan. Kaya talagang naghigpit na. Sobrang higpit na ng security dito sa iOS 17.3. So ito guys, talagang kailangan na abangan nyo to. Sa mga takot mag-update ng iOS, sinasuggest ko talaga guys na i-update nyo yung iOS 17.3 once na na-release na siya sa public. Kasi bukod guys sa extra protection siya sa device, ay mas stable na rin yung iOS 17.3. Maganda rin yung battery life dito. So bali guys, gagawin ko ng another video yung about sa iOS 17.3. So sa ngayon, dinemo ko lang muna sa inyo yung risk kapag hindi kayo naka-iOS 17.3 at yung extra protection kapag naka-iOS 17.3 na kayo. So yun guys, napakagaling ni Apple dito sa ginawa nilang to. Pero kasi, kaya rin nila ginawa to guys, dahil nagkaroon na ng mga insidente, especially sa US, ng ganong senaryo. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, may nakaalam ng passcode, kinuha yung device, pagkatapos, ayun, pinalitan na. And meron pa akong isang ide-demo sa inyo guys. What if naka-register yung Face ID ng kumuha ng cellphone mo? Halimbawa, ang kumuha ng device mo, kaibigan mo. Tapos, bukod sa alam niya yung passcode mo, alam din niya or naka-register din yung Face ID niya. So, ganito ang mangyayari dyan guys. If ever na gusto niyang palitan yung Face ID mo, tanggalin niya yung Face ID mo, or palitan niya yung passcode ng iCloud mo, halimbawa, ito yung sa iCloud passcode. So, pag kinlik niya yung Reset Face ID, and then na-detect yung Face ID niya, ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng security delay. So, kapag ka nagkaroon ng security delay, pag nag-start ka ng security delay, ang mangyayari niyan, magkakaroon muna ng countdown na 1 hour bago mo mapalitan or ma-access yung Reset Face ID. Yan, magkakaroon siya ng delay. So, for example, yung kaibigan mo, nakaregister yung Face ID sa device mo, and nagtangka siyang tanggalin or palitan yung iCloud mo or tanggalin yung Face ID mo sa device mo. Ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng security delay, so may 1 hour delay. Ayan.
magkakaroon ng 1 hour delay para mapalitan yung mga passcodes mo. Anyway guys, itong iOS 17.3 dito ay beta 1 pa lang. So pwedeng sa mga susunod na iOS beta ay mas magiging mahigpit pa yung security ni Apple. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video natin. I hope na nagustuhan nyo itong video na to and nakatulong sa inyo. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo and paki-share na rin itong video na to para maging aware lalo yung iba pang mga iOS users. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. See you on my next video.